Hello, Filipino. Good afternoon, Pilipinas, Filipino. Ah, ito kami ngayon. Magla-live kami. Ni Wish, po ko. Say hi. Come. Hi. Oh, mga Pilipino, RC Abad from KSA. Oh, ito ngayon, ang ating pag-usapan ay walang iba kundi si Pepsi Paluma. Yeah! Ito po si Engineer Dr. Toto Bunyog Kausik. Okay? At ang ating pag-usapan sa ngayon ay yung pinaka-controversial na pangyayari ngayon sa Pilipinas na kung saan ay nagsampa ng kasong libelo. Hello. 39 billion. Hello. Si Vic Soto laban kay Director Daryl Yap. Yeah, yep. Hello. Say hello. 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 Okay. Sa Mahiyapagat Panapon, Crispin Rivera. Mabuhay lahat, ha? Okay. So ngayon, nandun na yung apo ko. Malis na kakain pa. So anyway, what is important is I just want you to know na nagsampa ng kaso si Vic Soto laban po kay Director Daryl Yap. Pero bago lahat, ulitin ko lang pagbati ko. Mahiyapagat Panapon, magandang hapon, maayong hapon, maray na hapon. Hello. Sa mga kababayan natin. Bye-bye. Bye-bye. You will eat. Eat the potato. Yan ang pamangking ko. Grabe, no? Matalino yan. Mana sa lolo. So anyway, ang pag-usapan natin sa ngayon po ay ano ba ang istorya ito? Alam ko na mga nakikinig dito ay marami, no? Siyempre kasama ko mga senior citizen. Alam natin itong kwento ito nung araw pa. Kasi ito po ay pumutok noong 1985 si President Senior Marcos pa, presidente ng Pilipinas. So, bago ko sasabihin, nais ko munang ibigay muna ang background ng ano na ito, ng kontrobersya na ito. So, meanwhile, magandang hapon kay Emma Humacchio, talaga mga politics. Tapos Mario Villardizon, magandang hapon po. Marilo Fabian, Evangeline Cardinal. At tapos sino pa? Si RC Abad, pinakaunang pumasok sa Kingdom of Saudi Arabia naman siya. So mga kababayan ko, ito po, pakinggan ninyo. Lalo na dyan sa mga tao, mga Pilipino dyan sa Pasig City. Kung ako naman tanongin ninyo, nakabatay po sa aking karanasan bilang isang manunulat din sa People's Journal Tonight. At bilang isang batikan na rin na naging abogado, at bilang isa na rin sa batikan sa pagtutunghay, sa pagtitingin, sa pag-inog ng mga political situation sa atin, lalo na sa mga punto eleksyon, ay ganito po ang nangyari. Lahat po ng mga politiko, A.B. Sanchez, no? Lahat po na politiko, kahit na sabihin mo yung pinaka decente sa lahat ay may tendency na magiging sabihin na natin na black style ang mga ginagawa para manalo. Meron dyan mga politiko na napakabait, napakadesente. At kung papasok, ang kanyang pangako ay hindi siya magnakaw. Ang pangako niya ay na malinis ang hangarin. Lahat ng mga naisip niya magaganda ay sinasabi sa politika. Pero nang makaupo na, mananalo na, ay nawawala na lang bigla. So ito naman ngayon, ang problema po sa ngayon sa lahat ay paano manalo. Diba? So iyan ang pinaka-problema ng lahat. Ngayon, mayroon po tayong isang sitwasyon sa ating pelikula, sa ating bayan na kung saan sa Pasig City ay sikat na sikat po si Vico Soto. Napakagaling niya na mayor. Wala pong tatalo sa kanya, may liban lamang si Benji Magalong na mayor ng Baguio. Yun, iyan ang dalawang mayor na hinanga ako. Hello! So ngayon,
At dahil yan sa kagalingan ni Vico Soto, nakadalawang term na po siya. Panalo lahat landslide. First, medyo mahirap ang laban. Ang kalaban ang tinumba niya dyan na pamilya na dinastiya ay dinastiya ng mga Eusebio. Tapos nung nanalo siya, mayroon pa rin mga pagtatangka na tatalunin siya noong pangalawang term niya. Panalo pa rin siya. So magandang hapon po sa senatorial candidate, ang bayani ng mga katutubo sa Mindanao, si Wilson Carretero Amad. Ibunyi natin yan. At suportahan natin pagka-senador. Pa-finalize natin kung paano. Ngayon, dahil walang tatalo kay Vico Soto, maliban na lamang yung mga politiko kung makapaghintay, patapusin niyo muna si Vico Soto sa kanyang pangatlong termino kasi bawal na siyang tumakbo ulit na pagka-mayor. Hindi inantay. So ngayon, sino naman ang sumubok ngayon sa kalakasan ni Vico Soto? Kasi sa totoo, no doubt, I have observed Vico Soto, although not personal, but sufficiently substantial kung babasihan ko lamang ang report ng mga dyaryo. At napuntahan ko rin ang Pasig. For the first time ever, makikita mo, magandang pagpatakbo ng Pasig. At for the first time, they will be completing the best city hall siguro of all time. Inaantay na lang matapos to. Ang pinalitang city hall yan, yung maraming crack-crack, pinatayo yan ng mga kontraktor ng mga kakampi ni Eusebio. Kasama na sa kontraktor na kakampi ni Eusebio dyan ay yung St. Gerard Construction Corporation na siya rin ang tinatag na St. Timothy Construction Corporation. At ano ang sa likod niyan? Ang mga yan, isa sa may-ari na major owners, sabihin major owners, ay si Sara, hindi Sara Duterte, pero Sara Diskaya. Si Sara Diskaya po ay isa sa may-ari ng St. Timothy at St. Gerard Construction Corporation. Ang St. Timothy po, iyan po ang isa sa mga nag-ipon-ipon na mga korporasyon pag pinagsama ang kanilang lakas para sumali sa bidding ng pagbibigay ng mga makina na gagamitin sa 2025 elections. At kasama siya ng Miro na siyang kumpanya na gumawa mismo ng mga computer na gagamitin para sa halalan sa 2025, sa May 12. Okay? Meanwhile, kasama siya nag-provide ng pera. Pagkatapos, kumandidato ang kanilang major stockholder na si Sara Diskaya, kumandidato sa Pasig. Kaya tinanggal ng COMELEC ang St. Timothy mula sa tawag nating consortium ng mga korporasyon na nanalo sa pag-supply ng makina na gagamitin para sa 2025 na halalan. So ano ngayon ang nangyari? Aminado naman siya. Kahit nung in-interview siya, narinig ko si Sara Diskaya na tingin niya ay wala siyang chance kung si Vico Soto ang kalaban niya. Mataas po kasi ang tiwala ng mga Pasigenyo kay Vico Soto. At maganda ang pinakita ni Vico Soto. At tanging si Vico Soto lamang po ang kaisa-isang mayor na nag-regular sa mga empleyado na kung ilang taon sa panahon ni Eusebio ay puro contractual, puro casual. Pero marami dyan ang naging regular employees na ng Pasig City Hall. Nang dahil yan sa pag-iisip ni Vico Soto. Alam mo, naniniwala ako na magaling na school talaga itong Ateneo kasi graduate ng Ateneo, ito si Vico Soto. At nag-masters pa siya sa Ateneo, Masters of the School of Government. So, ibig sabihin, talagang hinubog niya sarili niya sa paano magiging magaling na pagmamaniher o pagpapatakbo ng isang city. At diyan siya magaling. At aminado ako, for sure, kahit lumuha pa ng dugo yan si Sara Diskaya, ay hindi siya mananalo laban kay Vico Soto. That I say without fear of contradiction at without fear of whatever would happen in the future. I am proudly saying na isa siya sa mga pinagpipitagang mayor sa ating bansa. Ang isa sa kalaban niya sa pagiging magaling na mayor, walang iba yung magna cum laude graduate sa Philippine Military Academy na si Benji Magalong, na kinasuhan din ng
libel, cyber libel ni Elizalde ko ng Ako Bukol Party List. Bakit hindi naman si Benji Magalong nagsalita ng 777 scandal sa ayuda, sa akap na ayuda na iskandalo? Tapos magbibigay, anong 77? 7 ang milyon ang binibigay mula sa akap kay congressman na hahalik sa puwit ni Romualdez. 7 million ang mula sa AX ibibigay kay congressman kung hahalik siya kay Romualdez. Another 7 million ang ibibigay mula sa maiputupad para sa mga congressman na hahalik kay Romualdez. Yan po ang Romualdez Elizalde ko na samahan o konspirasiya. So because of that, nagalit sila kay Mayor Magalong. Wala namang binanggit na pangalan si Mayor Magalong. Pero nagalit sila, nagsampa ng kaso. Hindi po naiba ito sa sitwasyon sa Rape of Pepsi Paloma na pelikula. Ang Rape of Pepsi Paloma na pelikula po kasi, nasundan ko yan bilang editor sa People's Tonight po ako nung araw. Katabi ko ang mga movie writers, mga entertainment writers kung tawagin namin kumbaga, na nag-uusap sa gilid patungkol sa pag-rape kay Pepsi Paloma. Napunta rin yan sa opisina namin si Chairman o Kapitan Ray de la Cruz, isang bakla na kapitan dyan sa Quiapo. At siya po ay nagiging talent managers ng mga soft drink beauties nung araw. Ang mga soft drink beauties nung araw ay tatlo yung sumikat na yan. Si Sarcy Emmanuel, si Coke Nicolas, at saka si Pepsi Paloma. Ngayon, nung bata pa yan, 14 years old na, kinuha na magiging actress na yan. So, ang kwento noon nila ni Mr. Ray de la Cruz na siyang pinakasikat na kapitan, ilang beses nang hindi tinalo dyan sa Quiapo. So, ngayon, ang pinag-usapan dyan ay yung kaso na gusto ibubuksan laban sa tatlong Three Stooges na sinasabi na nag-rape, nag-gang rape. Hindi lang ordinaryong rape ito. Gang rape na ginawa ng tatlong lalaki. Kung tawagin ang grupo ng tatlong lalaki ay Three Stooges. Sino yung Three Stooges? Number 1, si Richie the Horse. Number 2, si Joey De Leon. Number 3, si Vic Soto. Yan ang tatlo na tinuturo na nag-rape kay Pepsi Paloma. Tapos, paano pumasok ito? Pumasok sa senaryo si Tito Soto. Si Tito Soto bilang kuya ni Vic Soto ay pumasok na sinasabi na nagpartisipar sa kasong ito at nakuha niya, napapirma niya ng affidavit of desistance si Pepsi Paloma. Kaya nabasura ang kasong rape laban sa tatlo, laban sa Three Stooges. So eventually, ang tanong, totoo ba yung rape o hindi? Yan po ay ang tanong na namamalagi sa isipan ng lahat ng mga nakaalam sa kwento bilang isang manunulat, bilang isang mambabasa sa dyaryo, bilang isa na sa mga nakikinig sa TV, sa telebisyon, at bilang isa sa mga nakatunghay kung paano umikot itong kwento mula nung araw hanggang ngayon. So hanggang ngayon, wala pang pagsasara ito. Walang closure, kumbaga. Namatay ito si Pepsi Paloma. Pero pinalabas, o hindi ko alam kung pinalabas o hindi pinalabas. Pero ang investigasyon ng pulis, nagpakamatay siya. At bago siya magpakamatay, gumawa po siya ng sulat sa kanyang suicide diary. At nakalagay po doon sa suicide diary kung anong dahilan kung bakit siya nag-suicide. Ang nilagay daw ko doon ay dahil wala na siyang pera. At isa yung sa dahilan at naghihirap na siya. Pero yung mga dahilan na yun ay kinontra ng mga hindi naniniwala. At laging namimilit na si Vic Soto, si Joey De Leon, at saka si Richie the Horse ang nanggahasa kay Pepsi Paloma. Pero wala pong katibayan na lumabas hanggang ngayon. Bakit? Magsasaksid ba yan? Kung ako tanongin nyo, hindi na po. Kasi bakit? Bilang isang batikang abogado, ay hindi mo na mapakayang patunayan yan. Bakit po? Kasi patay na po yung biktima. Tanging biktima lamang ang makapagbibigay ng saksi ng pinakamataas na uri ng saksi o testimonya para sasabihin kung totoo o hindi yung tinatawag na rape of Pepsi Paloma. So ngayon, sa katotohanan sa ngayon, sinasabi ko ng tahasan
na kahit kasuhan mo kahit sino man sa pag-rape kay Pepsi Paloma ay hindi naman naig. Unang-una, kahit mayroon bang dokumento dyan na sinumpa ni Pepsi Paloma, iyan ay magsisilbing baliwala. Iyan ay magsisilbing isang tanawin lamang na magiging isang material para magsimula pag-usapan ang isang napakagandang kwento. Na maganda sapagkat iyan po'y ikot-ikot sa utak mo, mag-uusbog ng mga bagong mga tinatawag na curiosity sa ating isipan. Pero hanggang sa ngayon ay hindi natin masasabi na meron tayong ebidensya na sasabihin na nirape nga si Pepsi Paloma. Pero kung ako tanungin mo, kung nirape ba si Pepsi Paloma, ibang usapin yun. Pwede natin sabihin na talagang nirape si Pepsi Paloma. Pero kung sino nag-rape, yun ang mahirap sagutin. Hindi natin masabi kung sino. Kasi kung sinabi ko nirape nga, naniwala ako doon dahil po sa isang tinatawag na judicial notice of the experience of mankind. Walang sino magbabae ang lalabas na magsasabi na siya'y nirape kung hindi yun totoo. At ang tanging motibo lamang ngayon ay maghanap ng katarungan. Ang problema nga lamang ay hindi na naituloy yun. So ngayon, ibig sabihin, ang pag-usapan na lang ngayon ay sino ba ang nag-rape. Ngayon, dahil hindi naman po kaila sa lahat, katotohanan naman po, totoo naman po ang sinasabi ni Daryl Yap sa kanyang pelikula na lahat ng nilabas niya sa pelikula ay hango lamang sa kung anong nangyari. Ibig sabihin, pinresenta niya ang pelikula na may lumabas na istorya na binalita na na-rape at nagreklamo si Pepsi Paloma. Hanggang doon na lang. At dinagdag din na nilagay din sa balita, mga balita na kasusulat kung sino-sino ang mga tinaturo na mga pwedeng suspect. Tapos, pero nilagay din na walang closure. Pero nilagay din na Tito Soto ang nagpakuha ng affidavit of desistance. So ngayon, ano ang gagawin natin? Ito, nagsampa ng kaso si Vic Soto. Ang tanong, tama ba yung desisyon niya? Kung ako tatanungin mo, mukhang mali ang ginawa ni Tito Soto na desisyon na magsampa ng kaso. Bakit? Kasi sa kaisipan ko, kapag ikaw ay nagsampa ng kaso, patungkol sa libel na kiniklaim mo na nasiraan ka dahil sa sinabi ng iba, mas tumitindi ang paniniwala ko na totoo ang akusasyon laban sa iyo. Kaya kung ako sa'yo, mas maganda pa, nag-release ka na lang ng statement. Kagaya ng pag-interview sa iyo, trabaho lang yan nila, gumawa lang sila. Pero hindi ako magsasampa ng kaso. Tingnan natin ang kwento. Total, hindi ka naman makukulong, Mr. Vic Soto. Hindi ka makukulong. Bakit? Walang nga testigo laban sa iyo. At walang magpapalabas ng testimonya laban sa iyo kasi patay na nga yung pinagmulan ng kwento. Patay na yung testigo. Kung meron man, patay na rin si Kapitan Ray de la Cruz. Patay na rin. Pati lahat doon ng mga tumulong kay Pepsi Paloma ay patay na rin. Kaya wala ka nang dapat sana alalahanin. Kung ako sa iyo, i-withdrawin mo na lang yung kasong 39 million na damage at saka criminal case laban kay Daryl Yap. That will serve no purpose. That will only blemish your reputation as one of the greatest jokers in the Philippines. Okay, tingnan muna natin, ipresenta ko muna sa inyo yung trailer. Actually, ang kinasuhan, ang kaso ni Vic Soto ay nakasandal doon sa kanyang reklamo sa trailer. So, ano ba yung trailer na yon? O, titingnan natin kung anong trailer na yon. Ito yon. Saan ba yung trailer na yon? Ito yung trailer na yon. So, iangat ko, papakita ko sa inyo para makita ninyo. Sa totoo lang, nakakagulat at kung ikaw si Vic Soto, ay parang hindi mo rin ito yung trailer. I-play ko ang trailer. Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah!
Ulitin natin para maklaro. Yan po, ang trailer na yan, ang dahilan kung bakit kumaso si Vic Soto. Yan. Hindi pa pelikula ang pinagbasihan yung trailer. Ulitin ko lang, yung trailer ang dahilan. Yung trailer, ibig sabihin, iyan yung pinalabas ng direktor ng pelikulang ginagawa para mas-tickle ang interest ng mga mamayan na manood ng pelikula para kumita naman si Daryl Yap. Ipaliwanag mo sa akin. Magsabi ka sa akin. Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan. Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah! So, yan, no? Yan po yung trailer na yan na nag-udyok kay Vic Soto na kumaso ng libel laban kay Daryl Yap. Ngayon, nababasa ko itong, mag-discuss tayo nababasa ko yung comment si Chris Cooper. Sabi niya, tanong, so okay lang ba basta nasirain ang reputasyon mo? Tapos, dugtungan pa ni Dante Lusande. Pangalan niya yun, ba't hindi dinimanda? O, yun mga tanong niyo. Ibig sabihin, ang tanong ninyo, dapat ba magdemanda si Vic Soto? Kung ako, sabi ko kasi kanina, kung ako, si Vic Soto, hindi ako magdedemanda. Ngayon, ang tanong naman ni Chris Cooper, tanong, so okay na ba basta masira ang reputasyon mo? Sagot, hindi po nasisira ang reputasyon ko kahit anong akusasyon. Akusasyon lamang yan po. Pero yung akusasyon ay nagiging matibay ang paniniwala ng mga nakarinig kung ikaw ay kukontra. Mas maganda sana ang kontra mo ay nagsalita na lang siya, hindi pa pasensya na po. Kung sino man nagsasabi diyan ay isa lang po ina-assure ko na hindi po totoo 'yon. Hanggang doon maganda na 'yon. At magpakita siya ng mga ibang mga kwento, ito mabait yan, magkaibigan kami. Tingnan ninyo nung pagkatapos ng inakasuhan na nag-akusa na si Pepsi Paloma na rape, mabuti magkaibigan pa rin kami. Dapat ganoon ang pinalabas niya. Hindi yung basta kumasok ka. Kasi ang dating po, pag kumasok ka, ibig sabihin, pinipigilan mo po ang pagpapelikula. So bakit niya pigilan ang pagpipelikula kung hindi naman pala siya guilty? Ganoon lang po ang tanong. So okay? So pinakamaganda po niyan ay magpalabas din ng kanyang side si Vic Soto. Hindi na yung kumaso pa. So ngayon, ang pagkakaso kasi, lagi po nangyayari yan sa mga politiko na inakusahan o nakapost sa Facebook na mayroong mga tulay na nasira, binulsa ni mayor o ni gobernador o ni congressman ang mga pera para dyan. So imbis na sumagot ka, magpakita ka ng ebidensya na hindi mo ninakaw ang pera, ay kumasok ka. So pagkaso mo, ang ibig sabihin, anong resulta nun? Ang resulta po niyan ay ganito. Parang tinatakot mo yung iba sa lipunan na huwag kayong magsalita kung di kayo ay kakasuhan din. Ganon pong epekto niyan. So ibig sabihin, yan ang tinatawag na ehemplo o halimbawa ng tinatawag sa batas na suit, strategic suit, strategic lawsuit against public participation. Kaso na sinasampa para pigilin ang iba sa mga lipunan, sa mamamayan, mga observer na sumali sa diskusyon ng issue. Kaya suit, strategic lawsuit, strategic lawsuit against public participation. So ang target para wala ng ibang sasali, para hindi nasasali iba sa usapin, ay ito may kaso. Ganun lang po. Nevertheless, sinasabi ko lamang yan kasi sa Amerika po, merong ganon. Na hindi basta-basta mga politiko, basta-basta kung sino siniraan na magsampa ng kaso. So, yung kaso, yung slap na suit na kaso, ay pwedeng gamitin ng sino mang media, sino mang mga kagaya, director o mga vlogger na panlaban sa mga taong gusto ko sumampa ng kaso. Yan ang slap. Okay? So ngayon, ito naman ngayon ang titingnan natin, sino ba sa mga tao ang may interesado sa kasiraan ni Vic Soto?
Okay? Kasiraan ni Joey De Leon. Kasiraan ni Richie D. Horst. Patungkol sa lalabas sa pelikula. Siyempre, sino ba? Pwedeng mangyari na hindi si Vic Soto ang target. Hindi si Joey De Leon ang target. Hindi si Richie D. Horst ang target. Maaring mangyari, ang gagamitin yan, ang target ay tinatawag na collateral damage. Sino ba ang collateral damage na pwede? Ang collateral na damage na pwede ay si Tito Soto. So, kung sino man, mataas kasi sa survey si Tito Soto, number 2 siya kay Erwin Ticalon Tolpo. Erwin Butbutan Tolpo. Erwin Sinungaling Tolpo. So second kasi siya sa survey. So, maaring gusto siya i-pull down sa survey. At sino naman ang interesado? Mukhang malabo yan. Sa daming pwesto pinipasukan, 12. So malabo po na sasabihin mo yung taong interesado sa pagkatalo ni Tito Soto sa senatorial race ang magiging interesado sa pagpundo sa rape case. Tandaan niyo po, yung pagsagawa ng pelikula ay mahal po ang gastos. Milyon-milyon, hindi bababa sa 20 million ang gagastusin dyan. So sino ngayon ang susugal ng 20 million? Babalik lamang ang 20 million na sugal kung papatok sa takilya ang pelikula na ginawa. Pero dahil dito, nagkaroon na ng curiosity ang mga Pilipino, ang mga madla. Marami nang manonood dito. Kaya sinisiguro ko nakikita, tatabo sa pelikula, patatabo yung pelikulang ito na Rape of Pepsi Paloma. Sigurado ko yan. So ngayon, pwede ba ang sinasabi noon ng iba ay si Amy Marcos daw ang nagbigay ng pundo kay Daryl Yap para ang target ihulog si Tito Soto. At para makapasok, kasi outside the Magic 12 na daw si Amy Marcos. So para makapasok siya sa top 12 ng senatorial race. Pwede ba? Kung ako tanungin mo, malabo, hindi po ganoon. Although, katotohanan, ang ilang binabasihan nila, magkaibigan po kasi si Amy Marcos at saka si Daryl Yap. Natandaan niyo yung Made in the Palace na pelikula na pinalabas, si Daryl Yap ang gumawa ng pelikula na pinalabas noon, patungkol yun sa pelikula na para depensahan ang pamilyang Marcos. Pero ituturing mo ba na si Amy Marcos? Sa aking palagay, hindi po. Isa naman, tinuturo na maaring ganti daw yan ni Congressman Romeo Halusos laban kay Vic Soto. Kasi nga, naghiwalay na sila. Humiwalay sila ni Tito, Vic and Joey mula sa Tape Incorporated na kumpanya ni Halusos na siyang nagpatakbo na pinakamahaba na non-time show na Eat Bulaga. Sa kaso, nanalo sila ni Tito, Vic and Joey na sila ang utak o author at kilalanin dapat ang author ng pangalan na Eat Bulaga. Natalo dyan Tape Incorporated sa kaso. So ngayon, sapat ba na dahilan yan para maghiganti si Romeo Halusos? Sa tingin ko ay hindi sapat na dahilan kasi mayaman naman si Halusos. Sa yaman niya at magaling siya na negosyante, makapag-isip ng ibang negosyo yan. Di ba, hindi nga pumatok yung mga pelikula nila ay yung pinalit nila na noon-time show at sinipa na rin kasi hindi tumatabo sa mga advertisements. So ngayon, sino ba? Wala nang iba na pwedeng mangyari kundi si Sara Diskaya. Sino si Sara Diskaya? Si Sara Diskaya po ay kumakandidato, sabi ko, sa Pasig City na pagkamayor. Ang kalaban niya ay yung matibay na si Vico Soto. At alam naman natin na si Vico Soto ay anak ni Vic Soto. So ngayon, wala silang maitapong baho laban kay Vico Soto. Kaya ang pwede mangyari diyan, kukuha ka ng collateral attack. Pag inatake, ang theory nila, pag binaba mo ng husto yung ama na si Vic Soto, ay babagsak din ang anak na si Vico Soto. Kaya lang, magiging argumento pa rin ni Vic Soto, hindi lahat ng anak ay katulad ng ama. Ganun po. Siyempre, saan ba kukuha ng ugali yung isang bata o isang anak? Siyempre, hindi lang sa tatay, sa nanay din. At alam naman ng lahat na lumaki si Vico Soto sa piling ng kanyang ina na si Connie Reyes. At pinag-aral, alam naman ng lahat na magaling ang pundasyon ng edukasyon ni Vico Soto. Gumraduate nga siya sa Ateneo School of Government.
At napakita naman niya sa loob ng 2 termino, natatunghayan natin, magaling na mayor siya. Ganun na ho kasimple. So, ibig sabihin, pwedeng-pwede si Sara Diskaya. Kasi bakit? Bakit ko masabi? Napakatindi po kasi ng motibo ni Sara Diskaya. At bakit ko nasabi na matindi ang motibo ni Sara Diskaya? Kasi ganito, una, si Sara Diskaya po ang kumakatawan sa lahat ng interes ng mga saliwa sa lipunan ng Pasig. Ang mga saliwa dyan, yung mga dating dinastiya ng mga Eusebio. Siya ang kumakatawan dyan. Pangalawa, may pera siya, bilyonarya. Kontraktor yan, marami nang tinabo yan ng mga kontrata, mga binulsa sa ating pamahalaan. At katibayan nga, siya pa nga ang kasama ng Miro na nanalo sa bidding sa COMELEC na pagsusupply ng makina na gagamitin para sa 2012 na election. Sa May 12, 2025 election. So ano pa? Ikaw ba, kaya mo ba na bumitaw sa kontrata na 17 billion? Ang kontrata po sa computer sa COMELEC na mag-provide ng computer at iba pa ay 17 billion pesos po. So sa pag-withdraw ni Sara Diskaya dyan, malaki, ilang billion ang mawawala sa kanya. So kung despite the fact na malaki at withdraw at nag-withdraw pa rin siya, ang kapalit doon ay tatakbo lamang na mayor ng Pasig, ibig sabihin, matindi ang motibo ni Sara Diskaya na manalo sa Pasig City mayoral election. Ngayon ang problema, ang katotohanan, hindi niya kayang manalo laban kay Vico Soto kung parehas ang labanan. Kaya naisip nila na isa ito, ipapakana, pinunduhan niya. Sabihin, binigyan ng 20 million si Daryl Yap. Sige, gawin mo ng pelikula na Pepsi Paloma. Kunwari, wala tayong pinag-usapan. At lalabas na lang yan. Kaya nangyari nga, ang tinuturo si Amy Marcos na siyang pumundo ng pelikula para patumbahin si Tito Soto. Bakit? Sa lahat ng mga kumakandidato na pagkasenador, kasama na ako dyan. At bakit si Amy lamang ituturo na mayroong interest na gusto matumba si Tito Soto? Wala. Ako wala rin. Bakit? Pasok pa naman sa top 12 sa Sorby si Amy. Kuminsan nga lang bumabagsak. Kaya na bitbitin yan. Kapatid niyang presidente, imposible hindi siya mananalo. Ganun lamang ho, kasimple yan. Tapos si Halusos, negosyante yan. Marami ng pera na ipon yan. Siya po ang may-ari ng Dakak Resort. At ang Dakak Resort ay laging puno yan. So anuhin pa niya yung Itbulaga kung puno naman ang kanyang Dakak. Ganun lang ho, kasimple. Sino pang ibang interesado? Wala nang iba. Kundi si Daryl Yap, siyempre, pwede natin sabihin, interesado siya. Natural sa isang direktor na mag-isip ko anong pelikula na gagawin niya na para kumita. Isa yan sa interest. Pero is it sufficient na sa kaisipan ni Daryl Yap, nagagastos siya, susugal niyang 20 million niya, gawin pelikula na yan? Sa tingin ko, pwede rin mangyari. Pero bakit hindi pa ginawa nung araw pa? Bakit itinaon na may eleksyon na tatakbo si Vico, tatakbo si Tito Soto? Kaya kung ako tanungin mo, Miss Sara Diskaya, sagutin mo po itong vlog ko. Padalhan mo ako ng sagot mo at iba-vlog ko rin kung anong sasagot mo dito. At siguro hanggang dyan lang muna tayo mag-usap. At mamaya, ilalabas ko yung mga from the legal point of view kung ano ang hikahinatnan ng kasong ito. Okay? So magandang hapon po, Angel Gadon, si Putin, si Sardi Guzman, Rinaldo Santos, tapos si Eliseo, Sir Corte, malalaman sino nag-produce niyan. Blackbird, Benny Granado, tapos Rocket, Dominico. Actually, magaganda yung mga comment ninyo, pero wala na akong tayo pagbasa. Lalo ito kay Rinaldo Santos, no? Factor that affect Vic and Vico ay entity concept. Magkaiba pagkatao, kaya walang epekto. Hindi, isip lang natin yan. Kasi hindi nyo maintindihan kung ikaw ilagay mo sarili mo, ikaw politiko, iba ng takbo ng utak mo. Kasi nalagay po sa alanganin ngayon si Sara Diskaya na kahit luluha parang dugo yan ay hindi mananalo kay Vico Soto yan. In the same manner na kahit luluha pa ng dugo si Sam Versosa at saka si Hani Lacuna, siguradong hindi sila mananalo kay Isko Moreno. Kaya gumawa din sila ng ala Vico Soto style. Gumawa sila ng mga pelikula rin. Maring gumawa kayo ng pelikula na kung ano ang mga iskandalo ni Isko nung araw.
So Domenico Marco Barbar, correct yan, Miro, yata po yun. Miro yung, Miro mo, iwanan mo bilyon-bilyon na kikitain mo para lang sa pelikulang yan. So, yan lamang po at magandang hapon po sa lahat ng aking mga katoto. At magandang hapon, Big Soto!